Sir, good day classmate. We are the group 6 and we report about why that future does not need us. But before we start, we would like to introduce ourselves first. I'm Michelangelo Sagon. Why the future does not need us? In the future, hindi na tayo ganong kailangan ng technology at machine because of the rise of artificial intelligence or AI at automation. Maaring trabaho ang maaaring gawin ng mga robots at computers. Kaya tila hindi na tayo kasing importante sa mga gawain, trabaho at iba pang aspeto ng lipunan. Introduction. Advance in science technology drive the evolution and way of life of the society. Everyday news about technological truths is popular seen in the media due to the power of digital manufacturing and production revolution. Every day, we see the rise of science and technologies na nagpapalit ng paraan ng pamumuhay ng lipunan. Dahil sa lakas ng digital manufacturing at production revolution, halimbawa nito ay ang paglitaw ng mga self-driving cars, artificial intelligence, 3D printing at renewable energy technologies at iba pa na nagbabago ng paraan ng paggawa ng pamumuhay ng tao. According to NBCCnews.com, there are technologies that appear in the past half century. There have been technologies that emerged in the past half century. Ito ay mga high-tech breakthrough na nangingibabaw sa nakaraang 50 years dahil binago nila ng malaki ang pamumuhay ng mga tao. Halimbawa na rito ang mga internet, mobile phones, personal computers at medical advancement tulad ng mga vaccine at medical imaging technology. Next is, we need to refresh our knowledge with regards to their beginnings and where these things have taken us today. Halimbawa rito ay ang internet ay unang ginamit para sa mga proyekto ng militar, but now it is a fundamental part of our century life. Mula sa pag-access ng information hanggang sa pakikipag-ugnayan sa iba, ang mga mobile phones na dating simpleng mga telepono lamang, ngayon ay kumpleto na sa mga features tulad ng mga internet access, camera at marami pang iba. Ang tulad sa mga ito ay nagdulot ng malaking pagbabago at paglago sa ating lipunan. Next reporter please. Hi, good day. My name is Aaron Franco H. Bersosa from Group 6. So, number 1 is internet. So, why do we need an internet? So, kailangan natin ng internet para ma-access lahat ng sites or information about sa mga nire-research natin. Kumbaga, yun yung number 1 na pangunahin sa ating society. So next one is genetic engineering. So ano nga ba yung genetic engineering? So it involves manipulating an organism's DNA to introduce new traits or characteristic. So example for this is the GMOs or genetically modified organisms. So example for this is like yung mga vaccines na tinuturok para malabanan yung mga bacteria or organisms na dumadali sa ating katawan. So next is digital media. So as we know naman ngayong generation, lalo na sa mga bata, digital media is the number 1. So, it includes the social medias like YouTube, Facebook, Instagram, or etc. So, dito kasi mas parang dito nagfo-focus yung mga bata like mas advance yung pagiging active nila sa mga social media. So, the next one is personal computers. So, personal computers naman is
ito yung parang, kumbaga, mas pinadali yung trabaho pag may personal computer ka, like sa mga call center, yung mga nagwo-work doon, so they can communicate other people through personal computers para sa work. So hindi lang naman para sa work yun, yung mga personal computers. It includes pwede kang mag-edit or like AutoCADing sa mga engineering. So mahalaga talaga ang personal computers para sa society. So the next one is space flight. So alam naman natin kung anong dulot ng space flight para sa atin, like kunwari sa the NASA, yung NASA. So they binibigyan tayo ng information about sa weather, kung may bagyo man or wala. So na-advance sila, nasasabi nila agad dito sa society natin kung may paparating bang mga disaster or whatever man. So the next one is mobile phones. So ito yung pinaka number one din na nagfo-focus tayo sa mobile phones, lalong-lalo na nung pandemic, na nagagamit natin ito through online class. So it can give access to communicate other, and so yun nga, mahalaga talaga ang mobile phone sa atin. So kagaya ng mga walang mga cellphones, nahihirapan talaga sila para makapag-communicate through other people. So yun lang po. Next reporter, please. Nuclear power. Nuclear technology developed in the 1940s used energy from splitting atoms for power generation. Today, it is provide 10% of the world electricity from 440 reactors. 12 countries, including South Korea, produce this 1/4 of their electricity from nuclear, which South Korea receiving over 30%. Ang nuclear energy ay source of energy na kung saan walang madudulot na polusyon. Kasi ito ay green energy, pero may panganib rin ito tulad ng malakas na pagsabog o kaya sakit katulad ng mga cancer at iba pa. Electronic fund transfer technology like GCash, PayPal, and PayMaya allow for checkless transaction worldwide, paying the way for cashless society. Mas pinapabilis nito ang pagbayad or pagpapadala ng pera gaya ng GCash. Robot and artificial intelligence. The term robot was coined in 1920 by Czech playwright Karel Čapek, but the first introduced robot was built in 1954 by George Devol. Today, robot assemble product faster than cheaper than manual labors. Napahanga ng mga android na pinagana ng artificial intelligence ang maraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang robot na ito ay ginagawa para makatulong sa conventions, trabaho at paglalaro ng mga at iba't iba pa. Organs transplant. Doctors begin grafting skin around 800 BC for wood treatment modern. Organs transplant began in the early 90s, which the first human kidney transplant in 1963. Today, face and hand transplant are possible. Double transplant are sometimes faulted, such as a kidney, faces, or heart lung. Mabuting na-invento to ng mga tao, ang organ transplant, upang mapamadali ang mga procedure ng mga may sakit or nagkakasugat. Ethical dilemma faced by this technological advancement.
all the technological advances that have disrupted the world, and while it's true that these technological breakouts are useful and beneficial, the fact remains that there are several dilemmas faced by these necessities. There are overgrowing challenges, questions, and issues that need to be addressed and resolved when science, technology, and human intertwine. Habang patuloy nagdadala ng maraming benepisyo at kaginhawaan sa ating buhay, ang mga teknolohikal na pagunlad, hindi pa rin may iwasan na may kasama itong mga ethical na dilema na kailangan isaalang-alang at bigyang solusyon. Habang ang teknolohiya at ang mga tao ay patuloy na nag-uugnay, mahalaga na alamin natin ang mga lumalaking hamon at isyo sa ating lipunan. Mahalaga pa rin sa atin na pag-isipan at pangalagaan ang mga dilema na ito upang tiyakin na tayo ay responsibleng gumagamit ng teknolohiya para sa kabubuti ng ating lipunan. Hello, my name is Mayumi Jen, and today's topic, I will discuss to you the science and technology products with technical dilemmas. First of all, let me discuss to you what is technical dilemmas. Technical dilemmas is ito yung isang pagpili ng isang bagay na mayroong dalawang choices. It's either pwede itong mabuti o pwede rin itong masama. So, pwede rin itong maging meaning ng kanilang disadvantages. First, number 1, let me discuss the helix and DNA test. So, what is this? This is an online platform that deals and packages your DNA test. This will interpret your genome as well as your ancestry. So, di ba familiar naman tayo sa word na DNA test? Di ba kapag naririnig natin ang word na DNA test, ang papasok una sa utak natin is magpapa-DNA ka to confirm your identity. Malalaman natin kung sino yung father mo, kung saan ka nagmula, at kung anong gene yung meron sa'yo. Dahil dito sa DNA test na to, malalaman din natin dito yung tunay nating identity at pagkatao. Technical dilemma naman nito is privacy and confidentiality. Ibig sabihin nito, kapag nalaman mo na yung information about sa'yo, dito kapag nalaman na natin yung true identity natin or mga information about sa atin, papasok na dito yung hindi na maiwasan dito yung discrimination about sa atin. Ganyan, kaysa ganito ka na, malalaman nila kung ano yung gene na meron ka, tuklasan nila at kung ano yung natuklasan mo about sa sarili mo. For our number 2 is a social credit system. These technologies score the citizen when it comes to their honesty in government affairs, commercial integrity, societal integrity, and judicial integrity. This brings social transparency to mandate obedience. Dito naman malalaman natin kung gaano ka loyal yung isang tao government na kinakabilangan nila. Ethical dilemma naman nito is digital surveillance. Ang disadvantage nito is alam nung government na pinagtrabuhan mo yung mga informations about sa'yo. So, sa papamagitan nito, pwede nila itong magamit sa'yo to blackmail you at hindi mo sila masira sa ibang tao or sa ibang bagay. Pwede nitong masira yung kanilang reputation and yung kanilang pangalan. Number 3 is ransomware. This kind of technology works like a virus that can seize or control yung computer unit or any computer devices and steal your information files in exchange for payment or random like money. Ito naman is isang paraan ng tao para kumita. Ginagamit nila yung virus to your information and your system. Example na lang dito is yung Facebook mo, yung bank account mo, and many more na pwede nilang magamit para magkapera sila. Dilemma naman nito is rise of cyber criminals. Dahil dito mas dumadami yung mas gusto na lang gayahin yung ganitong way para kumita. Dahil mas mabilis nilang makuha yung
amount na gusto nila at napepersyuhan nila ito based sa kung ano yung pwede mong ibigay para lang maibalik sa'yo yung mga kinuha nila. To it yourselves, cyborgs. Individuals with particles of cochlear implants, or example, can be considered cyborgs. In this article, we will introduce 6 artists and researchers who will added new parts of their bodies. Some become cyborgs due to life circumstance, while others choose to become a one. And ano nga bang cyborgs? Ito ay nabubuhay na nilalang na ang kapangyarihan ay pinalakas ng mga computer, implant o mechanical na bahagi ng katawan. Ano nga bang example ng isang cyborgs? Tulad ito sa isang cartoon character sa isang movie na Justice League, na kung saan kaya nyo ba yung half woman and half robot and technology, and nagpapagana sa kanya, and like naka-format ang kanilang pag-iisip. And next one is predictive policing. Predictive policing uses computer system to analyze large sets of data, including historical crime data, to help and decide where to deploy police or to identify individuals who are purportedly more likely to commit or more victim of crime. So sobrang high-tech na natin, ngayon ay na-include na rin ang mga voice recognition, palm prints, voice bins, iris recognition, gait analysis, and even heartbeats. And next one is data chip implant. Ang ganitong uri ng subdermal implant ay karaniwang naglalaman ng natanging ID number na maaaring iugnay sa impormasyon na nasa external na database, gaya ng identity documents, criminal records, medical history, medications, address book, and other potential use. Ito ay maliit na bagay kung saan inilalagay sa balat ng tao, maaaring maghatid ng iba't ibang layunin, kabilang ang pagkakailan, mga contacts na pagbabayad at higit pa. Ito din ay nagsasangkot ng pagtatanim ng mga microscopic integrated circuit sa ilalim ng balat ng tao. Karaniwan ang balat ang agwat sa pagitan ng lalaki at ituturo, ganon din siya kaliit. My name is John Mara Maghanoy, and I am the next reporter. So, SexBot. This giant notebot, named Roxy, developed by engineer Douglas Hans. This bot is created with synthetic skin and artificial intelligence, designed to express love and affection, and develops vocabulary suited to the person's interest. So, sa hindi po nakakalam, ang Gynoid po ito po ay feminine humanoid robot po na dinevelop ni Engineer Douglas Hines para makapag-express ng love and affection sa isang tao. Next po is Google Clips. This technology is consisting of camera that allows the use capture every moment effortlessly. So, ang Google Clips po is automatically capture short clips lamang. So, halimbawa na lang po, may camera ka, unti-unti ka pong lumalapit sa camera. Bawat hakbang mo o bawat galaw mo, kinakapture niya po ito. Pero, ang ano nun is wala po siyang tunog. Wala po siyang audio. So, next po is Bless U2 and Pepper. This first robot please could speak 5 languages. So, ang Bless U2 and Pepper ay dinevelop po ng evangelical churches sa Germany. Ang purpose po ng robot po na ito ay to assist and to companionship purposes only. And last is FriendBot. This is
an app that store the deceased digital information and footprint so one can still chat with them. So, ang FriendBot po is para po silang chat GPT na like halimbawa po is kakausapin mo yung chat GPT, sasagutin ka po niya. Like, halimbawa, tinanong mo ang chat GPT na ano ang sagot dito, ano ang sagot sa ganyan, sasagutin ka po ng chat GPT. Same lang din po dito sa FriendBot, kung ano po yung response. So, sasabihin ko na po ang bawat ethical dilemma ng bawat isa. So, sa SexBot po, ang ethical dilemma nila is moral and privacy issues. Sa Google Clips naman po is privacy and confidentiality. And sa Bless You Too and Pepper, ay ang ethical dilemma niya ay sanctity and religious ceremony. And ang last po ay privacy and identity. Yun naman po ang FriendBot. My name is Jay Madayag. How does technology help in your daily activities? Do you think you depend to this technology so much that you can't function well without the help of those? Ang teknolohiya ay may mahalagang papel sa ating pang-araw-araw na buhay at nagpapabuti rin ito ng mga pagtuklas sa mga medisina, ngunit mayroon din itong mga kakulangan na kailangang suriin. Kailangan ng teknolohiya sa buhay ng mga taong may kapansanan, PWD. Tinutulungan sila nitong makamit ang mga layunin. Sa pamamagitan ng mga smart device, application at modernong entertainment, masisiyahan ng mga individual at mas mahusay na komunikasyon sa iba. Bilang karagdagan, ang technology ay nakakatulong na makatipid ng oras at pagsisikap ng mabuti, ang kahusayan sa trabaho at impormasyon, ang mga serbisyo ng madali at komportable. Can you picture a world without a single human living in it and is driven by modern technologies? How do you think it will affect the nature and the environment of the future world? Para po sa akin, is hindi po mag-i-exist ang technology kung walang tao, kasi po tao po ang may gawa sa technology, so malabong magkaroon ng technology kung walang tao. So, ang epekto naman po nito is pollution, air, water, heat, and noise pollution can all be caused by producing and using technology. Consuming resources, non-renewable resources, including precious metals like gold, are used to make technology. Many others, such as coal, are consumed to generate the electricity to use technology. In the present times, a lot of modern technologies are pioneering and the number of inventions is expected to increase even more. How will we know if we are already in need to intervene? How will you ensure that technological invention are morally accepted? Sa panahon natin ngayon ay sa tingin ko ay tinatanggap na rin ng ating moral ang mga technology, kasi sa panahon natin ngayon ay halos high-tech na lahat, from transportation to communication. Is malaking tulong na po ito sa atin dahil sa panahon natin ngayon ay sobrang advanced na natin, at ito ang mga nagpapadali ng ating mga gawain, trabaho at iba pa.